Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, Gante ni Marcoleta. Nako po, abante pinatawag sa Senado. Ayan, yari na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan, at ito na nga, simulan na po natin to. Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit mong pagtakpan ang iyong sarili para lang maging malinis ka sa mata ng taong bayan, ay hindi mo pa rin talaga mapipigilan ang paglabas ng buong katotohanan sa kagustuhang maimbestigahan ni Pastor Benny Abante si Congressman Pulong Duterte patungkol sa flood control projects nito sa Davao City. Ay tila nabaligtad pa ang sitwasyon dahil mukhang siya pa itong maiimbestigahan ngayon sa Senado. Matapos na ipasilip kamakailan ni Mayor Isko Moreno ang umano'y mga listahan ng mga controversial na flood control projects ng Maynila mula taong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng halos 14 billion pesos. Ngunit giit ni Mayor Isko, sa kabila ng bilyong-bilyong pondong ito ay magpasa hanggang ngayon ay questionable at hindi pa rin nalulutas ang malaking problema sa baha ng lungsod ng Maynila. Kaya naman hindi nga mapigilan ng ilan sa ating mga kababayan na manawagan sa Senado sa pamamagitan ng social media na sana ipatawag na rin sa Senado itong si Benny Abante upang maimbestigahan na ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang mga di umano'y controversial at questionabling nangyayari ngayon sa 6th District ng Maynila. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-sitwasyon dahil mukhang sa pa itong maiimbestigahan ngayon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon pa nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, kung makabintang sila kay BP noon, yun pala sila itong mga dapat imbestigahan. Abante at Chua, dapat tanggalin na yung Abante na yan. Hindi naman siya totoong binoto ng taong bayan, pinaupo lang siya dyan. Kung alam lang siguro ni Abante na mabubulabog ang flood budget, hindi na siguro siya nagpumilit na makabalik sa Congress. At narito, panoorin pa natin ang buong video. This is So yan mga kababayan, bago po natin panoorin si Yorme, mga ka-review natin, ito gusto ko lang pong i-share ha. Grabe itong post niya, no ha. Ito pong Gante, ito pong reply, response, no. Ini Kong Toby Chanco dito po sa, ako isa sa mga nominee, no, ng Ako Bicol Party List, no, na si Congressman Garbin. Yan mga kababayan, sabi po dito, di ba kasi sabi po ni Garbin, hindi po totoo yung paratang ni ni Congressman Toby Chanco. Yan tayo nabubulol tayo sa mga pangalan nila, no. Pero ito po sabi niya po nandun lang, di ba? Ngayon po ay todo depensa siya dito kay Saldico na nandun sa Amerika para magpagamot ng sakit niya, di ba? Ito po ang sagot ni Representative Toby Chanco. Sabi niya po dito, nako, siguro, ito. Toby Chanco, okay? Siguro nasira na yung ulo ni Congressman Garbin, kakaisip ng palusot para sa amo niyang si Congressman Saldico. Ayan. Patungkol dito po sa flood control project mga kababayan, nasira na ang ulo. Dahil sa kaiisip ng mga palusot. Kasi palusot kayo ng palusot Kaya ayan, nasasabihan tuloy kayong sira na ang mga ulo ninyo. Nako. Ito mga kababayan, sabi po, kakampi mo kung Toby Chanco ang taong bayan, kakampi nila yung katulad nila. Ha ha ha. Okay. Oo, isama na ni Saldico sa kulungan si Kong Garbin para may kalaro. Tama.
Laglagan na to. Halatang pinagtatakpan ng mga buhaya ang katulad nilang mga buhaya. Tama rin naman eh. Aha. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan sa todo-todong pagtatakip, pagtatanggol kay Congressman Saldico ni Congressman Garbin? Yan mga kabayan. Nagtatakipan na po sila. The flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025, amounting to more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them, and they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto nyo malaman per district? Per district? Ginalo. District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,000. Teka lang mga kababayan, putulin muna natin yung pagsasalita ni Yorme, no? Gusto ko lang po kasing i-share ito. Kapapasok lang na balita mga kababayan mula po sa Abante News online. Ayan, no? Si President Bongbong Marcos Jr., nako, eto PBBM naluha sa podcast. Hindi masamang tao, bakit mo paparusahan? Yan po ang sabi niya. Sabi niya po dito, yes, I'm teary-eyed, no? Because I'm very upset. Because I see people having hard time and they don't deserve it. Mabuti kung masamang tao yan, dapat parusahan. Hindi naman Walang ginawa yan kung di magtrabaho. Kung di mahalin ang pamilya, bakit mo paparusahan? Para magpayaman ka. That makes no sense to me. Ang masasabi ko lang nito, napapaluha rin ako mga kabayan, napapaluha ako. Tingnan nyo, naluluha rin ako. Yung mata ko naluluha na. Sana totoo to. Diba? Magdududa ka kung totoo ba itong sinasabi niya or hindi. Sabi nga dito sa mga komento, ang galing mong magdrama, Mr. President. No? Ang galing mong magdrama. Sa panahon mo nangyari to Buti sana kung panahon ng ibang administrasyon. Sa panahon mo nangyari to. Ang tanong, bakit mo pinayagan? In 3 years, ganito ang nangyayari. Tapos ngayon sasabihin mo na gusto mong ipakita sa taong bayan na you really care about the ordinary Filipino. No? Nung nakaraang mga wala naman kaming nakikitang ganun No? Bakit ngayon bigla ka na lang concern sa taong bayan? Di ba Duterte ang ninyo yung subject ninyo yung nakaraang 3 taon? Diba? Duterte. Kaya nga napunta sa sa dahig, di ba? Tapos nakulong pa yung mga sumusuporta sa kanya, like Pastor Kibuloy. Diba? Di ba yan ang ninyo? Sa 3 taon,
Diyan nakafocus yung administrasyon, no? Yung gobyerno. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi, bakit sinamantalahan yung term, di ba? Bakit sinamantalahan niyo yung mga ordinaryong Pilipino, no? O kinuha niyo yung kaban ng bayan at kayo ay nagpayaman. Ito lang ang masasabi ko, mga kababayan. Kung ito ngang mga congressman, kung ito ngang mga contractors ay nagpayaman, paano pa kaya yung nasa taas? Diba? Kasi naman, follow the leader lang yan eh. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Ang ang gobyerno po ay follow the leader lang. Diba? Kung noon sa administrasyon ni dating President Duterte, ay ganito ang ginagawa dahil gayon ang ginagawa ng nasa taas. Ngayon naman ganito ang ginagawa nila dahil maybe ganon ang ginagawa sa taas. Diba? Domino effect lang po ito ng inyong pamamahala, Mr. President. This is the reflection of your governance. Nako po. 309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Yun ay nakaraan. Ngayon may bago pa. 112 new ongoing projects without permit, without paying regulatory fees for the local government of Manila. Particularly, contractor's tax. Pag ordinaryong tao, nag-a-apply ng demolition permit. Ordinaryong taong nagpursigi, paipon, papayos ang bahay, kumukuha ng building permit. And they pay regulatory fees, like what you call contractor's tax under the Manila Tax Ordinance. These are ongoing. We'll send you a copy of this. And yung mga binanggit ni Pangulo na mga kumpanyang paborito, nandito rin. Kayo na ang humusga. Konti-konti lang po ito. Random. 145 million, 97 million, 140 million, 94 million, 80 million, 142 million, 141 million. Ba? Dikit-dikit pa yung numero. 141 million. GLC ulit. Ang daming GLC. So yan, mga kababayan, putulin ulit natin ang pagsasalita ni Mayor Isko Moreno. Singit muna natin tong balita patungkol po kay Mayor Magalong, mga kababayan. Kapapasok lang po, no? 1 hour ago mula po sa News 5. Sabi po ni Mayor Magalong, ang problema ho sa Pilipino, hindi ho tayo marunong mamili ng mga leader natin. Ayon po yan kay Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Nako, mga kababayan, hindi tayo marunong mamili ng leader natin. Sino kaya ang pinatutungkulan ni Mayor Magalong? Lokal ba or national? Diba? Kahit sino ganun pa rin, hindi tayo marunong mamili. Sabi ni Mayor Magalong, yung marunong, ayun lang. Nabubudol tayo kasi ang gagaling magsalita. Ang gagaling po nilang magsalita, mga kababayan. Sabi po dito sa kabuuan po ng balita, ang korupsyon ay syndicated or organized crime. Nanawagan si Baguio City Mayor Magalong na hindi dapat mahinto sa mga kontraktor ang pag-iimbestiga hinggil sa flood control projects sa bansa. Totoo, kaya nga gustong ipatawag itong si Saldico.
'di ba? Kasi siya po, no, yung nakikitang kontraktor. Yan kabayan. Sabi pa po dito, ito ay kasunod ng paglutang ng ilang politiko na sangkot sa maanomalyang proyekto. Tandaan ho nyo, masarap ang yung pera. Yan ho yung battle cry ho ng mga korap na politiko. Okay? Napakasarap ng posisyon, nagpapasarap sa power. At napakasarap ng pera. Ayon po yan kay Mayor Magalong. Naku po, may mga politiko daw na sangkot sa maanumalyang proyekto, no? Sa bagay, no? Lahat naman ng korupsyon, I think sangkot ang mga politiko. Hindi naman kasi gagalaw itong mga kontraktor na ito kung hindi nila kakilala, no? Kung wala silang koneksyon dito sa House of Representatives at dito po sa mga construction firms na ito. Di ba? Kaya dapat siguro, wag na nating basihan or pagbasihan yung kanilang mga pananalita at tuwing eleksyon, mga kababayan. Ako po. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.